Isang ina na humaling sa sugal. Pera na padala ng anak, naubos. Yan ang naging dahilan kung bakit nagalit sila sa akin. Nalaman din ng kapatid ko na baka pinapatalo ko yung dala ng anak ko, yung allotment. Saan hahantong ang kanyang adiksyon sa sugal? Alamin sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to another inspiring episode of the 700 Club Asia. We pray that wherever you are, whatever you're facing right now, you'll find hope and peace. Today, we're going to tackle one of the serious problems of our society right now, affecting families and different individuals from all walks of life. Ito ang sugal. And according to studies, pabata ng pabata ang mga nalululong dito. Alam mo, Brother Marino, marami talagang nahuhulog na tao sa sugal. Hindi lang dahil sa gusto nilang manalo ng pera, kundi dahil may mas malalim pa kasi silang hinahanap. And you know, some people gamble kasi gusto nilang makaahon sa kahirapan. Yung iba naman ginagamit nila ito as a way to escape stress, problema sa pamilya, or even personal failures. Minsan, thrill lang yung habol, yung kaba, yung excitement, the chance na, yung rush na, naku, baka ito na yung big win ko, yun yung habol nila sometimes. Pero ang hindi nila alam, habang tumatagal, unti-unti silang nilalamon. Gambling promises quick rewards, pero ang kapalit, pamilya, tiwala, at minsan, sarili mong dignidad. Katulad ni Luz Biminda. Panoorin natin ang kanyang kwento. Lumaki ako sa isang pamilya na masaya dahil si tatay ay good provider, si nanay din ay lalong maasikaso. Napakasaya namin, lalo na pag dumating na si tatay kasi weekly lang siya dumarating. Talaga inaantay namin ang pagdating niya kasi una-unahan kami sa kanya, may pasalubong. Pero pag nandiyan si tatay, may madyungan. Alam ko nagagalit si nanay doon. Ako sabi ko, pag ako nagkapamilya talagang ibubuhos ko ang time ko sa anak ko. Ito ang nakagisnang pamumuhay ni Luz Biminda mula pagkabata. At upang mapanindigan ang ginawang pangako, pinakasalan niya si Dennis noong 1979. Okay naman ang pagsasama namin. Ang ina-expect ko kasi pag nag-asawa ako, wala nang mga sugal-sugal. Bisis napunta ako sa asawa ko na nagsusugal din. Alam naman ng asawa ko, galit ako sa sugal. Kaya pag nagmamadyong siya, may time talaga na tinaob ko ang kanilang table. Doon pa napupunta yung oras niya. Kumbaga sa akin talagang dapat hindi mangyari yun. Kasi talaga ayaw na ayaw ko talaga ng sugal. Bukod sa pagsusugal, sumakit din ang puso ni Luz Biminda sa kanyang natuklasan tungkol sa asawa. Dumating siya sa puntong nalaman ko rin na meron pa siyang babae. Nag-meet kaming tatlo tapos parang pinapili ko siya. Kasi sabi ng girl, buntis daw siya sa asawa ko. Kaya sabi ko, sige, kung buntis ka, magsasama kayong dalawa, ako, ibibigay ko siya sa'yo. Pero yung talagang malaman mo na may gano'n ang asawa mo, masakit is bilang isang babae. Bunga ng sitwasyong kinasadlakan, nagiganti si Luz Biminda. Ang dating kinamumuhuyan na sugal ay ngayoy bisyong kanyang kinahuhumalingan na. Hanggang dumating sa puntong pati padala ng anak ko, nauubos ko, yan ang naging dahilan kung bakit nagalit sila sa akin. Nalaman din ng kapatid ko na baka pinapatalo ko yung dala ng anak ko, yung allotment. Siyempre, i-deny ko yun. Pero talo na talaga lahat. Ating sa puntong talaga, adik na ako dun sa pagsusugal na yan. Hanggang lahat-lahat na sanlanan. Dati, di ba, ayaw ko ng sugal. Tapos ako pala lahat ang magsusugal. Kinain ko lahat yung sinabi ko. Diba? Ngayon ako ang adik. Dumating ako sa puntong talagang wala na akong kakampi. Meron akong isang kaibigan, niyaya niya ako sa isang Bible study. Doon pala sa Bible study na yan, doon ko malalaman na kailangan ko talaga si Lord. Ang pagpapatawad ni Lord, siya lang talaga ang makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan. Siya ang mag-aayos na kung ano man ang naging sitwasyon mo noon. Mula nang ipagkatiwala niya ang buhay niya sa Diyos, nagbago lahat ang sitwasyon. Unti-unti, nare-restore na yung aming relationship. Kasi ang bunso ko, doon ako nakatira. Parang siya ang nagre-report sa mga ate niya na talagang nagbabago na ako. Malaki pinagbago niya simula naging Christian siya.
Hindi na siya nagsusugal, hindi na kami nag-aaway. Mas okay yung kasamahan namin ngayon, yung bonding namin. Talagang tunay na binago siya ng Lord. Pag meron siyang blessing, binibigay niya sa gawain ng Panginoon at maging to help others, yung mga nangangailangan. Na-restore, pati ang pagsasama namin ng aking asawa ay naging maganda. Kaya lang na-stroke siya. Sa akin, naging positive ako sa pangyayaring yun dahil alam ko yun ang way ni Lord. Kahit masakit, dun sa pangyayaring yun, dun natanggap ng aking asawa si Lord. Yung nangangailangan ako, kung saan ako pupunta, talagang lahat isinugal ko ang aking buhay. Ngayon, sinusugal ko ang aking buhay para kay Lord. Kumbaga, lahat ibibigay ko sa Kanya. Kaya sabi ko nga, Lord, kung saan niyo ako gagamitin, gamitin niyo ako, Lord, send me. Amen and amen. Alam mo, Brother Marino, talagang gambling really undermines the work ethic na dinisenyo mismo ng Diyos para sa atin. Simula pa lang. Kaya nga, sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonians na if you don't work, you don't eat. At dagdag pa niya, may mga tamad daw na umaasa lang sa iba at hindi raw ito dapat palagpasin. Dapat silang magtrabaho at kumita ng marangal. Why? God honors hard work. Hindi po mali ang maghanap buhay. In fact, the soul of the lazy man desires and has nothing, but the soul of the diligent shall be made rich. Sa Proverbs 13 verse 4 yan. Kung may maidadagdag na ako, when God put Adam and Eve in the Garden of Eden, which is paradise, may trabaho si Adam. Yes. Gardener siya, di ba? Right. Siyang taga-administer. Tagapangalan din ng animals. Mahirap yun tama. di ba? Pero hindi lang katamaran ng problema sa sugal, greed din. Dahil sa love for money, ipinagkanulo ni Judas si Jesus at sina Ananias at Sapphira nagsinungaling sa halagang nakuha nila sa lupa dahil gusto nila ng mas malaki pang bahagi para sa kanilang sarili. Makikita natin, grabe ang epekto ng pag-ibig sa salapi. Hindi lang ito simpleng kasalanan, nakakahiwalay pa ito sa Diyos. Yes, pero sa awa ng Diyos, may pag-asa kagaya ni Luz Viminda na dating nalugmok sa kasalanan, pero binago na ng Panginoon. Amen. Kung ikaw ay nahihirapan ngayon sa finances at sugal ang piniling solusyon, kaibigan, may mas maganda pang paraan. Ang mundo natin ay hindi umiikot sa tsamba, swerte, o buenas. It says in Colossians that Jesus holds all things together. He is a powerful God na may plano para sa buhay mo. Kung handa ka nang isuko ang buhay mo sa Kanya, mararanasan mo rin ang Kanyang kabutihan just like Luz Viminda did. Sa Diyos, hindi mo kailangan tumaya para manalo. Ang kailangan lang pagtitiwala at pagsuko. Would you lead us in prayer, Sonja? Yes, so if you're here watching and you're asking God to change your life, it starts with having a relationship with Him. We can't change our lives, diba? Kung wala tayong relasyon sa Panginoong makapangyarihan, sa Panginoong may kayang ayusin yung buhay natin. So if you're here and you're saying, yes, Mari, yes, Sonja, I want to receive Jesus as my Lord and Savior. Let's pray. Panginoon, patawarin mo po ako. Dahil nagtiwala ako sa ibang bagay, nagtiwala ako sa sugal, nagtiwala ako sa aking trabaho, nagtiwala ako sa maraming bagay na akala kong magbabago ng buhay ko. Ngunit Panginoon, ngayong araw na ito, I declare that you alone have the power to change my life. Forgive me from all my sins. Jesus, thank you that you lived the sinless life that I should have lived, and yet you died the death that I deserved. You also rose again after the third day so that when I give my life to you, you can transform my life and I can be with you for eternity. So Jesus, I receive you as my Lord and my Savior. Holy Spirit, help me. Help me to live a life that honors you, a life that shows that I trust in you. Be glorified in my life. I receive your grace, I receive your peace, and I receive the changed life that you offer me today. In Jesus' name I pray. Amen. Ngayong tinanggap niyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, nakatitiyak na kayo ng Kanyang paggabay. Ang sabi niya kay Propetang Isaias, aakayin ko ang mga mamamayan kong bulag sa katotohanan sa daan na hindi pa nila nadadaanan. Liliwanagan ko ang dinaraanan nilang madilim at papantayin ko ang mga baku-bako sa landas na kanilang dinadaanan.
Gagawin ko ito at hindi ko sila pababayaan. To help you know God's promises for you and to grow deeper in your relationship with Him, sumali na sa aming online Bible Study Group. I-type mo lang sa comment section ng The 700 Club Asia sa Facebook or YouTube ang mga letrang BSG as in Bible Study Group. And a CBN Asia Prayer Center representative will reach out to you to connect you to one. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Umaga hanggang gabi, cellphone lamang ang hawak ng 21 taong gulang na si Patrick. Hindi niya tunay na pangalan. Ang kanyang ginagawa, nagsusugal online. Hindi po talaga ako marunong sa ganun. Pero nakita ko po kasi yung classmate ko kasi kumikita siya ganun. Parang na-attract ako dun sa ginagawa niya kasi nagtatrabaho ba para makumita. Siya ganun yung nangyayari. Panahon ng pandemya nang sinimulan ni Patrick ang pagsusugal. Online casino ang kanyang madalas na nilalaro. Ang nooy sanay subok lamang, kalaunan nauwi sa pagkagumon. Hindi na po ako natutuwa kapag maliit po yung napapanalunan ko. Manalo po ko ng 10, hindi po ako masaya. Gusto ko po masatisfact yung sarili ko. Gusto ko sumaya pa ako. Gusto ko mas malaki po yung panalo na hikayat po ako kasi parang ang dali po ng pera, hindi po i-minutes lang po may pera na ganun po yung nangyari. Umabot na nga daw sa 300,000 pesos ang kanyang naipatalo sa online gambling. Lahat ng perang ito mula sa kanyang naipon at pinagpaguran bilang working student. Ubos na nga ang pera, lubog pa ngayon si Patrick sa mga utang sa iba't ibang illegal na online lending app. Umabot po ako dun sa point na gusto ko na lang pong mawala dahil po sa pagsusugal. Kasi hindi ko na po alam kung paano ano pa pong gagawin ko para masolusyonan yung mga problema ko. Di na po ako natutulog, di na po talaga ako nag-aaral nun. Laki po nang binagsak ng grade ko to the point na baka hindi na po ako pumasa this sem. Mula sa mga bahay-bahay, mga iskinita o kahit lamay ng mga patay, mas nagiging easy access na ngayon sa mga Pilipino ang pagsusugal. Basta't ikaw ay may access sa internet at may magagamit na gadget, pwede ka na ring maglaro ng iba't ibang uri ng sugal. Dahil dito, pabata ng pabata na di umano ang mga natututong magsugal online at mga nalululong dito ngayon, ayon sa isang gambling addiction recovery support group. Yung mga restriction hindi na nasusunod. Kasi in the comfort of your house, pwede ka na maglaro eh. Sa registration naman, pwede ring dayain. Just create fake account na email account, okay na, makakapasok ka na. Kahit inaamin naman nating masama ang sugal, hindi lahat ng sugal ay bawal. Ang PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa industriya ng sugal sa bansa. Sa datos ng PAGCOR, tumaas ang kita ng bansa sa sugal nitong first quarter ng taon. Malaking ambag sa pagtaas ng kita ay mula sa mga electronic games o e-games katulad ng online casino, e-bingo at marami pang iba. Inaasahan rin umano ang paglaki pa ng industriya ng online gambling sa mga susunod na taon. Bilyon-bilyon ang pera sa sugal. Pwede na itong magpondo ng isang ahensya ng gobyerno o di kaya na may programang pang-edukasyon o libreng serbisyong medikal para sa mga Pilipino. Sa dami ng mga uri ng sugal dito sa Pilipinas, legal man o illegal, limpak-limpak ang pera sa industriyang ito. Halagang hindi kayang tumbasan ang negatibong epekto ng sugal sa buhay ng tao, ng mga pamilya at ng ating lipunan. Mas malala ngayon to kaysa sa drugs eh. Kasi ang drugs, pag nag-take sila lang yung may hangover eh. Ang gambling, yung siguro lang nag-take, buong pamilya may hangover eh.
yung financial devastation ng sugal para sa buong pamilya, mas matindi ngayon. Kasi most of the family are living in credits eh. Maituturing nga daw bilang sakit ang gambling disorder ayon sa World Health Organization o WHO. Kung yung pagsusugal mo nakakaapekto na sa iba-ibang aspeto mo ng buhay, then may problema tayo. Okay? Tapos may mga times ba did you try to stop? Trinay mo nang tumigil pero nahihirapan ka, no? Nahihirapan kang itigil siya. Or minsan tumitigil ka for a few days tapos babalik ka ulit, then it's a sign that you already have a gambling problem. Ang pagbabagong buhay ng taong lulong sa sugal ay nagsisimula mismo sa kanyang sarili. Malaking bagay ang pagtanggap at pag-amin sa sarili na mayroong problema. Mahalaga rin umano ang suporta at pangunawa ng pamilya at mga taong nakapaligid sa isang taong lulong sa sugal. And once you've admitted it, be open to see a mental health professional. Number 1 yon. Kasi yung mental health professional yung makaka-assess kung talagang may gambling disorder ka na or meron bang underlying mental health condition that leads to this gambling behavior. Marami ng panukalang batas ngayon ang isinusulong para ipagbawal ang online gambling at mga ads na nagpo-promote dito. Sa kasalukuyan, sinimulan na ni Patrick Talikuran ang pagsusugal. Matuto po tayo magpakumbaba. Matuto po tayong malaman yung mga pagkakamali natin. Na mag-reflect po tayo sa mga ginawa natin at kung alam nating mali na, ihinto na po natin kahit may gusto ka pang gawin kung hindi naman ayon kay God. Dapat na pong hinto. Kapag hindi na tayo nakaalis sa kultura ng sugal, kinabukasan natin at ng ating mga anak ang itinataya natin. Ang malungkot, sa tayang ito, siguradong hindi tayo mananalo. Ako si Joash Bermejo at ito ang CBN Asian News Pagsusuri. So that's the problem there kasi according to our report, kumita ang Pilipinas, 'di ba? Pero anong kapalit at what cost? It's damaging the Filipino families because of the addiction. So ano ba? Hindi wise talaga eh. Hindi kasi talaga eh. Even though may job generation ka in terms of yung mga nagtatrabaho sa casino, hindi yun online. Yung online, ano na lang eh, yung mga nag-handle na lang ng technical aspects, di ba? And eventually, palagay ko, ililipat na rin niya sa AI. Pahahawak sa AI yan. So masigurado siguro na matatalo yung lahat ng sasali, di ba? Pag hawak na ng AI yan. So I don't see any plus at all. I don't see any plus side on the end. Especially since ang target, hindi target, well, ang isang nadadamay palagi is yung pamilya. Pag yung isa, susunod ng iba, or like Joash said, no, was it Joash? Was somebody else in the video that said na everybody has a hangover if somebody else. So there's too many potential victims. Dapat iwasan na lang altogether. Kaya ba kaya natin do you think the Philippines will say no to gambling completely? I really pray so. Kapatid, maaring ikaw ay lugmok ngayon sa online gambling. Baon ka na sa utang at hindi mo na alam saan pupunta. May magandang balita ako sa iyo. May pag-asa ka kay Kristo. Kahit gaano ka kalalim o gaano kalalim ang pagkakalugmok mo sa sugal, kahit ilang beses ka nang natalo, hindi ka talo sa mata ng Diyos. Dahil ang Panginoon, hindi siya tumatalikod sa mga taong nagsisisi at lumalapit sa Kanya. Sabi sa salita ng Diyos sa Joel 2 verse 25, I will restore to you the years the locusts have eaten. Kaya't kung nasira ang pamilya mo, nawala ang tiwala ng mga mahal mo sa buhay, ubos na ang iyong kinabukasan, kayang-kaya pa rin ibalik ng Diyos ang lahat ng iyan. Kaya kung kayo ay nasa ganitong sitwasyon, allow us to pray for you. Lord, you are all-powerful. And Lord, we come to you. We humble ourselves to you. Lord, that we cannot get ourselves out of the situation, but you can. And so Lord, we humble ourselves. We ask you to intervene. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, ang mga kababayan naming nalulong sa sugal at na madami ang nawala sa kanila. Lord, they're coming to you, Lord God, for help. Humbling themselves, Lord God. So we ask that you intervene. We thank you, God, because you are powerful and you can help our kababayans not only get out of the situation, but Lord, put them in a right path to restoration. In Jesus' name, Brother Mari.
For those who are struggling, no, tulad na narinig nyo ngayon, it's an addiction. It's an addiction. The first step that's a very good one to take pag alam nyo addiction is to acknowledge na meron kayo addiction. So when you know that you have an addiction, you go ask for help. So right now, let's pray for you. Father, yung mga umaamin sa oras na ito na sila ay addicted na sa gambling or addicted sa drug addiction or addicted sa mga sa alcohol, whatever the addiction is, Lord, bring them to you, draw them to you now, Lord. Give them the resolve to work against this addiction and defeat it, Lord. And we know that you're the one who can empower them. Kayo po, Panginoon, ang deliver sa kanila, take them completely out of their addiction. And would you do that now, Father, in Jesus' name? Would you mightily and sovereignly deliver them now from that addiction? In Jesus' name, be healed, be delivered, be restored now in Jesus' name, kapatid. God bless you. God bless you. Restart para sa bagong simula, August 11 to 22, 12 midnight sa GMA. This has been a perennial situation for the people of Lulumboy, Bukawi, Bulacan. Floaters like this, or a refrigerator, people get creative during disasters, and it's just sad to know that this will be the situation in the coming years. This is the future for the next generation in this community. Filipinos are known to be a resilient people, but of course there's a limit of being resilient. Because of this natural disasters, because of this situation that communities like Barangay Lulumboy have been experiencing, Operation Blessing is always prepared through its One Step Ahead campaign to respond to these kinds of needs. So we are ready to respond and give basic relief supplies like food and solar lamps and other needs for the community to use. So let's continue to pray for our fellow Filipinos, not only here in Barangay Lulumboy, but also in other areas who experience severe floodings. And through the supplies that we are giving them, it will serve as a reminder that they are not forgotten and that the Lord is still there for them, whatever the situation is. Ayon po sa Pag-asa, posibleng maranasan ng Pilipinas ang 11 hanggang 19 na bagyo mula July hanggang December ngayong taon, with about 8 or 9 typically making landfall. At sa panahon na ito, hindi lang paghahanda ng gobyerno ang kailangan din ng malasakit nating lahat. Tama, and through Operation Blessing's One Step Ahead campaign, we aim to give immediate help to our in-need kababayans. Operation Blessing has always been one step ahead when it comes to responding to our kababayans affected by typhoons and calamities. Even before these disastrous events hit the country, our team already assesses the potential damage and prepares for a possible disaster response program. But we cannot do this alone. We need you. Through your giving to CBN Asia, you are becoming a channel of blessing to our kababayans in need. Part of your donations will go to Operation Blessing. You can scan the GCash QR code on your TV screen or visit our website cbnasia.com/give para sa iba pang mga paraan ng pag-donate. Sa panahon ng kalituhan at kawalang katiyakan, ang Holy Spirit ang magdadala ng kapayapaan, gabay at kapangyarihan sa atin. Sa bagong video na Walking in the Spirit, matutulungan ka ni Gordon, Charlene at Terry na lumago sa pangunawa kung paano kumikilos ang Holy Spirit araw-araw. Get video streaming access to Walking in the Spirit when you donate 1,000 pesos to CBN Asia. Plus, get the 40-day devotional ebook for free. Become a CBN Asia partner today. Taong 2009 nang maging OFW sa Saipan ang asawa ni Melanie. Matapos ang 3 taon na sila'y nasa long-distance relationship, nabisto ni Melanie ang ginawang pagtataksil ng kanyang mister. Bali, binuksan ko yung Facebook niya. Tapos doon ko nakita. May message yan silang dalawa. Gano'n sila.
mag-girlfriend. Sobrang sakit kasi alam mo na, di ba, parang lang, yung ang saya-saya nyo, tapos parang wala kang iniisip na wala kayong magiging problema. Mula noon, naging matamlay ang relasyon ni Melanie at ng kanyang asawa. Tiniis ni Melanie ang sama ng loob, alang-alang sa kanilang nag-iisang anak. Ngunit, ang hirap kasi parang hindi ka matulog sa gabi, tapos iniisip mo siya. Dapat hindi ko na siya pinapunta doon. Para hindi na nangyari yun. Sa kanyang pagkabalisa, nakapanood siya sa telebisyon ng The 700 Club Asia. Parang nagustuhan ko siya. Tapos parang sabi ko sa sarili ko, parang ito yung way na bigay ni Lord na dito ako kumapit sa papanood ko. Di ba may mga mag-asawang nag-aaway, nag-iwalay, nagbabalikan. Sinabi ng host na merong isang babae na namumblema sa marriage nila. Parang doon ako talaga na-excite na parang para sa akin to parang feeling mo pinagpipray ka na agad nila. Nabuhayan ng loob si Melanie at nagkaroon ng pag-asang maayos ang relasyon nilang mag-asawa. Nanalangin siya sa Diyos at pinanghawakan ang salita nito na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng sinuman. Sa halip na mag-alala sa problema, pinili niyang maging pagpapala sa iba sa pamamagitan ng pagsuporta sa gawain ng CBN Asia. Nakita ko dun yung mga tao, talagang sobrang daming nangangailangan. Pinanghawakan ko lang naman na, di ba yung sinasabi mo magbigay ka ng mo taos sa puso, babalik din naman sa'yo ng siksik-liglig umaapaw. Dahil sa inspirasyong dala ng The 700 Club Asia, naging taga-subaybay siya ng programa. Kumilos ang Diyos sa buhay ni Melanie. Nabigyan silang mag-asawa ng pagkakataong mag-usap at magpatawaran sa isa't isa. Siya na nagsabi na tumigil na siya, tapos magbabago na siya. Na naman ako na sincere naman siya sa paghingi niya ng tawad, tsaka pinaliwanagan ko din naman siya. Unti-unting nanumbalik ang tiwala ni Melanie sa asawa na naging daan sa pagsigla muli ng kanilang pagsasama. Bumalik na sa dati yung yung oras na tumatawag na sa amin, tapos palaging anak ko na lang yung niya. Kausap, ako, ganun. Magtiwala ka lang sa Panginoon talaga. Yung Panginoon lang talaga yung makakaano sa atin makakatulong. Di nagtagal, nakapag-umpisa ng maliit na food business si Melanie habang nakalipat sa mas magandang trabaho sa Saipan ang kanyang asawa. Sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, muling nakapag-donate si Melanie sa gawain ng CBN Asia. Hindi ka dapat palalagi talagang mawala ng pag-asa. Matuto kang lumaban sa buhay. Tapos yung maging malapit ka nga kay Lord, talagang walang imposible sa dasal. Basta mananalig ka lang talaga. James, the brother of Jesus, warns us of the consequences of giving in to our desire, which may lead to sin. He says each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Kaya nga sinasabi rin ni Santiago, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Kung gusto mo pa ng inspirasyon araw-araw, i-download ang Tanglaw, a Taglish devotional app na pwede mong basahin o pakinggan anytime, anywhere. Libre ito sa Spotify, Google Play, and Apple Podcast. Maaari mo rin balikan sa YouTube ang ibang mga kwento at episodes ng The 700 Club Asia na pwede magbigay daan sa iyong pagbabago at kagalingan. We hope that all the stories we featured on the show have inspired you and given you renewed hope. If you want to see more inspiring stories on the show, partner with us. Call the numbers on your screen or scan the QR code to know more on how to send your donation. Join us again tomorrow para sa iba pang inspiring stories only here on the 700 Club Asia. God bless you. Ngayong Martes, Robert, hinanap ang nawawalang ama. I heard a big voice over the phone and said, "Hello, and do you know somebody by this name in Bacolod City?" Sana kaya ang tunay na ama ni Robert? Anak ni Carmelita, dinapuan ng malalang sakit. Bigla na lang bigla siyang naging maputla. May pag-asa bang gumaling? Sabay-sabay nating subaybayan ang kanilang kwento sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng hating gabi sa GMA.